Ano ang naging impluwensya ng pagsasalin sa paghubog ng paniniwala? Sa mahabang panahon ng kasaysayan, ang paniniwala ay hindi unang hinubog ng sistematikong teolohiya kundi ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng banal na mga pahayag. Sa unang yugto, ang mga kasulatan ay ipinahayag sa Hebreo. Sa wikang ito, ang pag-unawa sa Diyos ay mas malapit sa araw-araw na buhay at kilos. Sa Genesis Kapitulo 1 Versikulo 1, ang paglalarawan sa paglikha ay hindi pilosopikal kundi makasaysayang salaysay na nagpapakilala sa iisang Diyos na kumikilos ng may layunin. Ang ganitong wika ay humuhubog ng paniniwalang ang Diyos ay malapit at aktibong gumagabay, at hindi isang abstraktong ideya lamang. Nang ang mga kasulatan ay may salin sa Griego, unti-unting nagbago ang paraan ng pag-iisip. Ang mga salitang gaya ng logos ay ginamit upang ipaliwanag ang katayuan ni Jesus, na madalas inuugnay ng Katolisismo sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 1. Tapat na inilalarawan ng simbahang Katolika ang paniniwalang ang salita ay may likas na pagka-Diyos at nakikibahagi sa pagka-Diyos ng Ama. Gayunman, kung susuriin ang layunin ng pahayag sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 3, makikita na ang diin ay sa kapangyarihan ng utos ng Diyos na lumikha at gumabay, at hindi sa pagtatatag ng isang pilosopikal na individual sa loob ng pagka-Diyos. Sa ganitong punto, ang Islam ay nagbibigay diin na ang salita ay utos ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Quran na ang paglikha kay Jesus ay sa pamamagitan ng utos na mangyari, na malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng pagkakapantay-pantay ng nilikha sa lumikha. Pagdating ng Latin, ang paniniwala ay dumaan sa wikang may diin sa batas at kaayusang institusyonal. Dito nabuo ang mga kaisipan tungkol sa awtoridad ng simbahan at sistemang sacramental. Karaniwang binabanggit ng Katolisismo ang Mateo Kapitulo 16 Versikulo 18 bilang patunay ng natatanging kapangyarihan ng simbahan. Tapat na sinasabi na ito ay batay sa pananalitang ibinigay kay Pedro. Subalit kung titingnan ang kabuuang diwa ng pahayag ni Jesus sa Mateo Kapitulo 16 Versikulo 23, makikita rin ang mahigpit na paalala laban sa pag-iisip na makatao at paghahangad ng kapangyarihan. Mula sa pananaw ng Islam, ang ganitong mga pahayag ay paanyaya sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos, hindi sa pagtatatag ng hierarkiyang may banal na pribilehiyo. Sa pag-usbong ng Ingles, lalo pang nahubog ang paniniwala sa pamamagitan ng mga salitang may dalang sariling kultura. Ang mga katawagang kasalanan, kaluluwa, at pagsisisi ay nagkaroon ng makitid na kahulugan na minsan ay lumalayo sa orihinal na diwa ng salita. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo Kapitulo 4 Versikulo 17, ang panawagan ni Jesus sa pagsisisi ay paanyaya sa pagbabalik loob at pagbabago ng landas, hindi lamang pagsunod sa mga ritual. Ang Islam ay umaayon dito sa Quran, na nag-aanyaya sa tao na bumalik sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pagbabago ng asal. Sa kabuuan, makikita na ang paniniwala ng marami ngayon ay bunga ng mga salitang kanilang natutuhan sa pagsasalin, hindi ng mismong pahayag na unang binabanggit. Ang layunin ng pagtalakay na ito ay hindi upang manuyan ng pananampalataya kundi upang magbigay liwanag. Inaanyayahan ng bawat manunood at tagapakinig na pakinggan ng may bukas ang isipan at pagnilayan ang presentasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan, kung saan ang pag-unawa ay hinuhubog ng kaalaman, kasaysayan, at taos-pusong paghahangad sa kalooban ng iisang Diyos.